Tuwing nagsa-summer outing, usong-uso ang mga inihaw na pagkain. Kaya naman inalam po namin ang mga tip para ang inyong pag-iihaw lalong mapadali. Mainit, nagbabaga, at may aromang nakakagutom. Yan ang paborito nating inihaw. Nung unang panahon, wala pang mga kawali, sandok at kalan, kaya ang pagluluto, ginagawa ng direkta sa apoy. Ang ating mga ninuno, gumagawa muna ng sisidlang mula sa bato. Linalagyan ito ng dayami at pababagahin. Ang karne, itinutuhog sa kahoy at iniluluto sa apoy. Ang nakagisnang paglulutong ito, paboritong-paborito pa rin hanggang ngayon. Kaya naman para lalong sumarap ang ating mga grilled dish, makakasama natin si Chef Chris Esguera. Ang una natin gagawin ngayon sa ating grilled recipes ay beef. Kaya gagawa tayo ng grilled tanglad beef pops. Maghanda ng giniling na baka, mantika, sibuyas, bawang, patis, chili flakes, asukal at 2 kutsarang dinurog na tanglad. Sa isang bowl, pagsamasamahin ang giniling na baka, tanglad, bawang, sibuyas at chili flakes. Dagdagan ito ng patis at asukal, saka ito haluin. Pagkahalo, ibilog ang karne at itusok sa barbecue stick. Ang tip ni Chef para hindi masunog ang mga barbecue stick, ibabad muna ang mga ito sa tubig ng 1 oras. Bago magsimula sa pag-iihaw, pahiran muna ng oil ang grill para hindi dumikit dito ang karne. Sa pag-iihaw ng baka o baboy, may special technique dyan si Chef Chris. So kung mapapansin nyo, dito sa ating grill, meron tayong direct heat dito sa kaliwang bahagi. At meron tayong walang uling o yung tinatawag natin na indirect heat. So paglulutuin natin yung ating beef pops, dito sa direct heat, kailangan natin ng mga 5 minuto. Pag malapit na siyang maluto, lalagay natin siya dito sa side ng indirect heat at tutuluyan natin lulutuin ng mga 4 hanggang 5 minuto. Makalipas ang 10 minuto, eto na ang masarap na ulam na grilled tanglad beef pops sa halagang 110 pesos na kasya na sa 4 na tao. Mula baka, magpaka-healthy naman tayo sa grilled basil butterfish. Ang dish na ito, mayaman sa protina pero hindi makolesterol at hindi mamantika. Kaya tiyak, patok ito sa mga nagjejeta. Para sa mga sangkap, maghanda lang ng 4 na pirasong fish fillet. Olive oil, asin, paminta, bawang, butter, lemon juice, at basil. I-ready rin ang aluminum foil na ihuhugis lang ng pakwadrado at ipapatong sa grill. Ito ang magsisilbing lutuan o grilling pan ng ating isda. So pag mainit na yung ating grill tsaka yung foil, tutunawin natin yung ating butter. Pagkatapos ay ilalagyan natin yung bawang. Hintayin lang natin bahagyang maluto yung bawang sa ating mantikilya. Habang hinihintay maluto ang bawang sa butter, timplahan ang fish fillet ng asin, paminta at lemon juice. Ilagay na ito sa foil. Budbura ng fresh basil leaves at hintayin maluto sa loob ng 10 minuto. Salamat sa aluminum foil, maiwasan ang paninikit ng isda sa grill at ang pagkakalasog-lasog nito. Sa halagang 145 pesos, maaari na itong pagsaluhan ng 6 na tao. Out na muna ang fried chicken. Dahil ang paborito nating manok, gagawin nating grilled. So meron tayong buong manok dito. Para mas madali siyang maluto sa ating grill, gagawin natin siyang butterfly. So ganito paggawa ng butterfly sa ating manok. Tatanggalin natin yung kanyang spine para maibuka natin siya. Then saka natin papalaman ng ating mga pampalasa. Matapos matanggal ang spine,
ibuka ang manok at baliktarin. Para maitupi ang manok, lagyan ito ng 2 stick na ibinabad din sa tubig para hindi ito madaling masunog. Ihanda na ang mga pampalasa, ang parsley, fresh basil at rosemary. Sabay-sabay itong hiwain. Ilagay ang herb sa isang bowl at lagyan ng asin, paminta, bawang, lemon juice at olive oil. Ipahid ito sa manok at ipasok sa pagitan ng balat at laman para kumapit ang mga lasa nito. Matapos ihanda ang manok, pwede na itong ihawin. So, lulutuin natin yung ating chicken. First 30 minutes dito sa left side ng ating grill kung saan merong direct heat. Then, the next 30 minutes dito naman sa kabilang side kung saan meron naman tayong indirect heat. Tip din ni Chef na lagyan ng pabigat ang ibabaw ng manok para pumantay ang pagkakaluto nito. At pagkalipas ng 1 oras, eto na ang lemon and herb chicken. At ang dish na ito, maaring pagsaluhan ng 8 tao sa halagang 170 pesos. Hindi lang karne ang masarap ihawin dahil pati ang mga wonder gulay pwedeng-pwede rin. Pagkatapos natin mag-ihaw ng iba't ibang klaseng karne, mas masarap at mas healthy kung hahaluan natin siya ng gulay. Kaya ang susunod nating iihawin dito ay ating grilled vegetables. Ihanda na ang kalabasa, sibuyas, kamatis, talong, red bell pepper at mushrooms. I-ready rin ang mga pampalasa tulad ng bawang, lemon juice, asin, paminta at olive oil. Sa isang bowl, paghaluin ang mga pampalasa at mga gulay. At pwede na itong itusok sa mga barbecue stick. Hindi lalagpas sa 5 minuto ang pag-iihaw ng mga gulay. Madali at masustansya na, murang-mura pa sa halagang 95 pesos na good for 4 persons. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-iihaw, isang patok na paraan para palitawin ang natural na sarap ng ating mga sangkap. Lalo na tuwing summer outing, hindi talaga mawawala ang grilling. Bukod sa masarap kainin, masaya pa itong lutuin.